Grabe mga ka-dreamers, nakatanggap nga pala ako ng kaso na anti-cybercrime pero hindi ko alam kung ano nga ba yung dahilan. Kasi noong September 15, 8:29 PM, ayan, may natanggap ako na mensahe mula kay Sir Neil Robert Lim na kung saan siya raw yung CEO noong company ng dishwashing Siksik Liglig, yung nagtitrend ngayon na dishwashing liquid. Dito sa kanyang mensahe, ang nilalaman nito mga ka-dreamers, nagsampa sila sa akin ng kaso ng anti-cybercrime. Sa anong dahilan? Sabi rito mga ka-dreamers, ganito yung mensahe. Good day Kuya RJ, mga ka-dreamers, according sa employee ko na si Princess, parang hindi nyo na po siya napapansin. Nung nag-send ako ng bayad sa inyo for brand endorsement, parang na-block na siya sa mga convo. In-endorse niya na mag-file ako ng case laban sa inyo at mag-file sa PNP ng anti-cybercrime. Please reply to confirm yung situation dahil nakakahiya po mag-file ako ng kaso sa inyo. At ang sumunod pa nga riyan mga ka-dreamers, parang binaliwala ko pa yun noong September 17, 8:29 PM. Pero nagulat na ako sa kanyang mensahe. Ayan, nakablatter na raw pala ako sa kanilang barangay. Kasi nga, may nakausap raw sila na mga ka-dreamers sa Telegram. Tapos nagpadala sila roon ng 15,000 para sa talent fee ko na pag-promote daw noong kanilang product. Pero sa totoo lamang niyan mga ka-dreamers, hindi ako ang kausap nila na tao. Hindi ako yung RJ Austria na kausap nila sa Telegram. Sa aking palagay ay may gumamit na ibang tao ng aking pangalan para manloko. Yun ang totoo mga ka-dreamers. Galoka yun, nakatanggap ako ng kaso na wala akong kaalam-alam. Kasi noong September 17 mga ka-dreamers, araw ng linggo, sabi ko, pahingi ako ng kanilang proof of payment. Ayan, nagpadala sila ng proof of payment. Nagpadala sila ng 15,000 pesos sa BPI account daw ni RJ Austria. Ang oras ay 2:40 PM. Yan, una sa lahat mga ka-dreamers, wala akong BPI account. Pangalawa, ng araw na ito, ako ay busy sa pagpapagawa ko ng bahay sa mag-ina na si Nanay Josepina. Yun, busy ako ron. Tapos, noong September 17, 8:29 PM, nakatanggap ako ng mensahe na ako nga raw ay may kaso kasi nanloko ako ng isang kumpanya. Nang scam daw ako. Kasi, ito mga ka-dreamers, nagpadala siya ng, babasahin ko sa inyo ang nilalaman noong blatter daw. Naka-blatter na raw ako. Sabi rito, ayan, na-scam sa online payment, September 15, 2024, 2:40 PM. Saan? Through online. Sino? Vlogger na si mga ka-dreamers alias RJ. Yan. Paano? Interesado kami na magpa-endorse ng product sa FB page na binayaran namin si alias RJ na may-ari ng mga ka-dreamer ng 15,000 pesos para sa talent fee at sa BPI account niyang 0169136 Yan, maaari nyo rin siya mga ka-dreamers i-detect kung sino ba talaga ang may-ari niyang number na yan. Diyan daw sila nagpadala pero ang pangalan daw niya ay RJ Austria. Pero wala akong BPI account. Yan, usapan ay gagawa siya ng video tungkol sa produkto ng aming company na Siksik Dishwashing Liquid Kit. Yun yung kanilang product mga ka-dreamers na ipinapapromote. Pero hindi ako ang kausap nila sa Telegram. Ayan. Pagkabigay ng bayad, bigla na lamang siyang nag-deactivate ng account sa Telegram. Hindi na rin siya nag-respond sa amin. Ipinatala ko ito para sa kaalaman ng barangay at para maging batayan sa hinaharap. Yan mga ka-dreamers, ang nagpatala si Sir Neil Robert Lim. Ang nagsasabi na nakausap ko sa video call mga ka-dreamers na siya nga raw yung may-ari noong company na ang kanilang product ay dishwashing liquid. Ayan, naka-certified pa yung kanilang yung aking blatter, naka-blatter na pala ako. Wala akong kaalam-alam, may kaso na pala ako. Grabe. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko kayang manloko ng ibang tao para lamang siraan yung aking dignity, yung aking pagkatao. Sa halagang 15,000, sisiraan ko ang aking pagkatao? Hindi. Ayan. Ang gulat ko mga ka-dreamers kasi ang gulat ko talaga mga ka-dreamers nang mabasa ko. Kaya ang sabi ko, hello po, sinong prince? Ayan. Sabi ko, unang reply ko dyan, hello po, sinong princess po? Hindi po ako tumatanggap ng brand endorsement ever since. Maari po ba rin malaman kung anong brand iyon? Ito yung unang reply ko sa kanila. Maari ko po ba malaman kung kailan ito? Sorry to say po, as far as I remember, ever since I don't accept any brand endorsement. Yun ang sabi ko sa kanila. Although nakatanggap na ako mga ka-dreamers ng mga brand endorsement, pero matagal na iyon.
Tapos ito, September 15 lamang sila nagkausap noong RJ Austria na hindi naman talaga ako. Hinihingi ko sa kanila yung conversation pero ito lamang mga ka-dreamers yung ipinadala nila sa akin. Ayan. Sorry. Ayan. Ang haba ng aming usapan. Are. Ito yung kanila mga ka-dreamers na naging usapan. Hindi talaga ako ang kausap nila at hindi ako ang pinadalhan ng dishwashing liquid na company ng 15,000 para sa talent fee. Sa aking palagay ay may gumagamit ng aking pangalan sa Telegram para manloko. Ayan mga ka-dreamers. Ito yung kanilang conversation sa Telegram. Nag-send yung nagpapanggap na ako. RJ Austria. Ang spelling ng Austria mga ka-dreamers ay nagsisimula na agad sa U. Samantalang ang banghay ng aking apelyido ay nagsisimula sa A. A-U-S-T-R-I-A. Yun. Pero ang simula rito ng kanyang address ay yun na. Hindi ako ito. Tapos, inaangkin ko, aking number talaga yung ginamit. 0909-1608-508. Yes. However, ang number ko na ito mga ka-dreamers ay hindi na active. Ang number ko na ito ay hindi na active. Pero ito yung ipinasa noong kausap nila. Ayan, ibinigay rin dito yung address ko mga ka-dreamers. Aba, BPI lang po account ko. Sabi naman nila, kahit GCash lang po, pwede kami ron magbayad. What number will you be using po? Yeah, BDO to GCash po. Nagloloko po ang InstaPay ng BDO to BPI. Yan mga ka-dreamers, ito yung kanilang Ang sabi ko, baka maaaring ma-screenshot nila yung iba pa nilang combo. Sabi noong employee ni Sir Neil, ay nag-delete na raw ng convo yung kausap nila na nagpapanggap nga na ako. Na ang akala talaga nila ay ako ang kanilang kausap. Kaya sila nagsampa ng kaso kasi after nila magbayad ay nag-delete ng conversation at ibinlock sila. Tapos nag-deactivate na raw. Habang yung akin namang active na Telegram ay narito pa rin gamit ko. At alam nyo ba mga ka-dreamers? Ayan, narito ang sinasabi nilang dishwashing liquid dumating na sa akin noong September no Friday. Noong ako mga ka-dreamers ay nasa Manila, dumating daw kay na mama itong product. Ito na yung dishwashing liquid na Ito mga ka-dreamers, ipinapapromote sa akin ito at binayaran daw ako ng 15 pesos pero hindi ako ang 15 pesos. Binayaran daw ako ng 15,000 pesos pero hindi ako ang kausap nila. Ang masistikan niyan mga ka-dreamers, hindi ako ang kausap nila. Pero dumating sa akin ang product. Ayan. Dito natin makikita mga ka-dreamers sa product. Ayan. Ang pangalan ko rito sa product, ang nakalagay rito sa aking product ay asa na? Ayan. Ang nakalagay rito mga ka-dreamers ay pinadala nila, ang spelling na pangalan ko ay RJ na malalaki. Tapos nagsisimula na yung apelyido ko sa U. Samantalang ang tama talaga ay A. Ito mga ka-dreamers yung ipinapapromote nila sa akin na product. Yan. Nagkausap kami ng video call. Pinipilit ko si Sir Neil na hindi talaga ako ang kausap nila. Hindi ako ang nag-block sa kanila hindi ako ang kausap nila na nanloko talaga sa kanila sa halagang 15,000. May gumamit na ibang tao ng aking pangalan sa Telegram para manloko. Yan. Sabi ko, hindi talaga ako yon. Sabi ko ganyan. Ayan nagkausap kami. Sabi ko, talagang hagas na hagas ako mga ka-dreamers kasi grabe wala akong kaalam-alam. Nagkaroon ako ng kaso. Tapos hindi naman talaga ako iyon. Sa halagang 15,000, ipagkakaluloko ang aking sarili. Ito pa. Ito yung sabi ni Sir Neil mga ka-dreamers. Napakaliit na bagay, hindi ko kailangan manloko. Ayan. Of all my life, I've never done such things. Sabi kong ganun. Sabi sa akin ni Sir Neil na nagsasabing siya raw ang may-ari noong company. Sige po sir, possible po na wrong din kami. Yun ang sabi niya. At least I heard your side. Salamat po sa oras. Yung PNP na lamang po namin ang makasasabi kung ano po talaga ang totoo. Within 6 to 9 months, kakatok naman po yung attorney based sa findings ng PNP. O di ba? Magkakaroon daw. Possible na magkakaroon nga ng kaso. Tapos ako pa yung kinakasuhan nila. Ay hindi nga ako yung taong nanloko sa kanila mga ka-dreamers. Hindi ako yung kausap nila. Hindi talaga ako ang kausap nila. Hindi ko ipagkakalulo ang aking sarili. Sa halagang 15,000. Yan. Sabi ko, maaari po ba kayo mag-send ng ID? Sa ngayon mga ka-dreamers, hindi ko pa rin alam. Para sa akin to ha, hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ni Sir Neil na sila ay nagpadala ng pera doon sa tao. Hindi ko alam kung totoo ba yon.
Tapos, basta naguguluhan na rin ako, hindi ko na rin alam kasi sobrang hagas na ako. Yan. Pinagsesend ko siya ng ID, yung Sir Lim. Kasi siya raw yung may-ari. Sabi niya, mag-send lang ako ng pic ko pero ayaw ko ID. Hindi daw siya magsesend ng ID. Kaya mga ka-dreamers, nang dumating itong product, ichinat ko uli si Sir Neil. Yun nga nag-chat sa akin na sabi siya nga raw yung may-ari noong company na to. Sabi ko, ipadala mo po sa akin ang inyong address at ibabalik ko sa inyo itong product. Kasi hindi naman talaga ako ang kausap ninyo na magpo-promote nitong inyong product. Hindi ako ang pinadalahan ninyo ng 15,000. Wala namang problema sana yun. Pwede ko naman itong i-promote mga ka-dreamers. Pero, kung gagawin ko yun, para na rin sinabi ko na ako ang tumanggap, na ako ang nanloko sa kanila. Hindi ako mga ka-dreamers, kaya sabi ko ibabalik ko na lang ito sa kanila. Kakasuhan daw. Hindi ko rin alam kung paano ba. Kakasuhan daw talaga nila ako nung una. Pero pinipilit ko talaga sa kanila na hindi nga ako yung kanilang kausap. Kaya para sa mga brand endorsement, para sa mga company, sa mga ibang CEO, sa mga nais magpa-promote kay mga ka-dreamers, huwag na huwag po kayong basta-basta magtitiwala sa mga nagre-reply po sa inyo. Kasi yung aking information, kita po iyan doon sa aking page sapagkat inilalagay ko yun para nga sa aking brand endorsement. No? Kaya naman, pwedeng-pwede iyong gayahin ng ibang tao para manloko. Ang isa lamang po kailangan tandaan na mga nais po makipag-collaborate kay mga ka-dreamers na mga brand endorsement na mga company, ang kailangan nyo po ay siguraduhin ninyo kung yung nakauusap nyo ay si ka-dreamer talaga. Kung yung nakauusap nyo ay ako talaga mga ka-dreamers. Kasi ang dami. Ngayon ko lamang ito ginawa mga ka-dreamers kasi nais kong ang bigyan ng linaw yung aking side. Na hindi ko magagawa yung mga bagay na ibinibintang sa akin. Hindi ko rin naman masisisi. Katulad ni Sir Neil kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko rin siya masisisi doon sa ibinibintang niya sa akin. Kasi nga, kung totoo yung kanya sinabi na may kausap siya, ang talbog ng laway ko kasi nanggigigil talaga ako mga ka-dreamers. Talaga laang. Kahit napakadagal na nito, talagang hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Yun mga ka-dreamers, dapat i-check nyo. So siguraduhin ninyo, lalo na sa Telegram, kung ang kausap ninyo ay ako talaga. Pwede ninyong i-chat yung aking page, tapos sabihin ninyo dun sa kausap ninyo, pakibasa ng aking chat doon sa iyong page at mag-reply ka ngayon para ma-confirm ko kung ikaw talaga ang may-ari noong mga ka-dreamers. Kasi mga ka-dreamers, napakarami talaga ngayong scammers. Sa ngayon, ang last na message sa akin ni Sir Neil, maghintay na lamang daw ako sa kaso. Sabi ko hindi ako natatakot. Kasi sa halagang 15,000, ipagkakaluloko ang sarili ko. Diba? Sabi ko hindi ako natatakot. Ihintayin ko yung kaso. Kung ano, para malaman. Sabi ko pwede nilang ipabuklat sa BPI kung may account nga ba ako. Kasi wala talaga akong account sa BPI mga ka-dreamers. Hindi ko talaga alam yun. Kaya itong nasa harap ko na ito yung dishwashing liquid na galing sa kanila. Na ipinapapromote sa akin. Pero hindi ako yung kausap nila. Pero dumating sa akin yung product. Yan. Pero hindi ako yung nanloko sa kanila. Yung kausap nila, ibinigay yung aking address ngayon. Kaya dumating yung itong product na to. Pero hindi ko talaga alam. Hindi ako yung kausap nila. Kaya ang nangyayaring ganire, may kaso daw ako. May kaso raw ako na anti-cybercrime. Ay, anti-cybercrime pati. Nanloko raw. Online. Hindi nakipag-usap ng maayos, nag-deactivate, nag-block. Diba? Para sa kalinawan, ang company nga pala ni na Sir Neil, kung sila nga ba talaga, hindi ko alam eh. Hinihingi ako ng detail. Sabi ni Sir Neil, siya daw ang may-ari noong company. Ang pangalan daw ay Horayos. Hindi ko alam ha. Ito ang spelling, H-O-R-A-I-O-S, Horayos Corporation, 145 Mahabang Parang, Sitio, Barangay Bignay, Valenzuela. Yun ang kanilang corporation at address. Yan mga ka-dreamers. Kaya, hindi ko talaga alam. Wala akong kaalam-alam sa kaso na isinasampa sa akin ni Sir Neil. Ginawa ko ang video na ito mga ka-dreamers para ipaliwanag yung side ko. Although wala kayong kaalaman sa nangyayari, wala rin naman talaga akong kaalaman doon sa kaso na isinasampa sa akin. Ang problema nga lang niyan, pangalan ko ang ginamit nung kausap nila. Kaya, ako ang sinisisi nila, ako ang sinasampahan nila. Kasi ang inakala nila na ang kausap nilang tao sa Telegram ay ako.
Kaya sa mga nais makipag-collaborate in the future kay mga ka-dreamers sa akin kung nais ninyo makipag-collaborate, huwag na huwag po agad kayo magpapadala ng pera. Huwag na huwag po agad kayo magtitiwala. I-check nyo muna mga ka-dreamers kung ang kausap nyo talaga ay ako. Ayan. Yun lang mga ka-dreamers, talagang hindi ko na talaga sana ito gagawan ng video. Pero nitong isang araw, nagtawag ulit sa akin si Sir Neil agang-aga. I-confirm nga niya, na itutuloy nga raw yung kaso. Paano naman ako na hindi naman talaga ako yung kausap nila, hindi naman ako yung nanloko, hindi ko yun magagawa. Sa halagang 15,000, ipagkakalolo ko, dudumihan ko ang aking pagkatao. Diba? Ang liit na halaga tapos yun, nadumihan agad ang aking pagkatao. Kaya sa mga kapwa ko content creators diyan, yun, ingat na lamang din po kayo. Kasi hindi ko rin alam. Ganito nangyari na sa akin. Sasampahan daw ako ng kaso. Maghintay na lamang daw ako. Paano na to? Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako. Kahit pa-imbestigahan yan mga ka-dreamers. Kaya sabi ko, sige po, magpa-imbestiga po kayo kung sino talaga yung nanloko sa inyo. Sabi nga nila sa akin, please maki-operate po kayo sir. Pwede naman. Gusto ko ring malaman kung sino talaga yung tao na gumagamit ng aking pangalan para manloko. Yan. Ito mga ka-dreamers, yan, shout out kay na Sir Neil Lim. Ayan. Shout out kay Sir Neil Robert Lim. Ang may-ari raw ng Horayos Corporation ng dishwashing liquid na siksik nga raw ito. Shout out po sa inyo. Hindi po ako ang kausap nyo talaga. Hindi po ako yung nanloko sa inyo. Sana po maunawaan ninyo ako kung bakit ganito na lamang din ako magpaliwanag. Kasi syempre wala akong kaalaman sa nangyayari. Isa lamang din po akong biktima. Kung totoo po na nagsasabi kayo, isa rin po kayong biktima. Pero sa susunod po, sana mag-ingat po kayo bilang may-ari ng inyong company. Huwag na huwag po agad kayo magtitiwala kasi napakarami po ngayon ng scammers.